Ipinakakalat at sinasadya na balita na si Duterte ay pauwi na, makakauwi ng ating bansa from day 1 mula nang ito ay mahuli noong March 11. Okay? Hanggang ngayon, yan po ay fake news. Dati ko na pong sinabi, huwag kayong maniwala sa mga nambubudol sa inyo hanggat walang court order for release ang isang akusado sa international court o local court, hindi makakalabas. Hindi makakalabas ang akusado dahil sinabi lang ng abogado. Hindi makakalabas ang akusado dahil sinabi lang ng pamilya o ng mga vloggers o supporters. Yan ay puro panlilin lang. Hanggat hindi po kayo nakakakita ng opisyal na release order, dokumento, at basihan kung bakit papakawalan, huwag kayong maniwala. Nabubudol kayo at kayo ay harap-harapang pinapaasa lang ng inyong sinusubaybayang pinanggagalingan ng fake news. So ulitin ko, ang lahat ng balita tungkol sa pag-uwi mula noon hanggang ngayon, until now na tayo nag-uusap, ay fake news yan. Hindi pa yan mangyayari. At wala pa. Petition pa lang for interim release. Pero kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, hindi sa Pilipinas uuwi. Ilalagay sa ibang bansa na hinahanap nga nila kung saan. Kasi nga parang walang tumatanggap. Kasi mabigat nga yung kaso. Kung ikaw ba naman ay matinong bansa, matinong presidente, bakit mo naman kukupin yung ang kaso ay paglabag sa karapatang pantao? Ang kaso ay crime against humanity. Hindi fake news yan. On record sa ICC, ang kaso ni Duterte ay crime against humanity. Ang complainant ay mga Pilipinong biktima ng tukhang karahasan. So, paano tatanggapin ng mga bansa na matitino sa Europe? Mga bansang matitino sa labas ng Europe na member ng ICC ang ganyang klaseng problema o tao. Malabo. Hindi naman, lalong mas malabo kung dito sa Pilipinas kasi hindi naman tayo member ng ICC. Wala tayong jurisdiction dahil wala tayong authority sa ICC. Yan po ang totoo. Ang problema, ayaw niyong maniwala eh. Mas naniniwala kayo sa kabaligtaran na pinapahayag ng mga supporters niya, kaya kayo naman ay sumasakit ng ulo dahil mula noong Marso, lagi nila sinasabing makakalaya, papauwi na, sakay na ng aeroplano, lahat yan ay panlilin lang. For subscriber at views only ng mga content creator at vloggers ang gumagawa ng ganyan. Hindi ako nagsasabi ng ganyan. Base sa aking karanasan ng ilang dekada na sa broadcast business at political vloggers, ito yung pinanindigan ko. Court order, release order, pag wala yan, kahit sino, hindi makakalaya. Okay? Any comment? Malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan. Defense Counsel sa Sara Duterte for dismiss. Ay ano daw po ito? Parang hindi naman ho agad makakatulong ito para sa paghahanap ng katarungan. Pati yung pagbibigay ng pagkakataon na si Sara ay may pagtanggol ang sarili at yung kanyang pagiging Vice President at dating DepEd Secretary ay mawawala kapag dinismiss. Hindi lang ang mamamayang Pilipino ang hindi makakakuha ng katotohanan. Pati si Sara mismo, hindi niya makukuha ang katotohanan kapag hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga senador, judges, na siya ay makapagsalita at maipagtanggol ng kanyang abogado. Kaya nga kumuha ng 16 na abogado para ipagtanggol ang sarili, bakit naman hindi niyo pagbibigyan? Mas marami pa yung abogado ni Sara kaysa prosecutors. Bakit hindi niyo pagbibigyan? Laki-laki ng ginastos ni Sara dyan. Milyon-milyon po ang gasto sa mga abogado, mga kilalang company lawyers o grupo ng mga abogado. Di bali yung mga prosecutors. Dahil sila elected congressman, naging prosecutors, sila po ang bayad lang sa kanila yung kanilang sweldo bilang congressman. Pero yung 16 na abogado ni Sara, ang laki ng bayad niya. At pagkatapos, hindi nyo bibigyan ng pagkakataon yung mga abogado ni Sara at si Sara mismo.
na may pagtanggol ang kanyang sarili sa kabila ng milyon-milyon gagastusin niya sa kanyang abogado. Napaka-unfair naman niya kay Sara Duterte. Kaya Senador Judges, kayo rin ang pumipigil sa karapatan ni Sara at ng kanyang abogado may pagtanggol siya pagka inyong dinismiss ang kaso nang wala sa lugar. Marami nang nagsabi, abogado man o hindi, retired associate justice or constitutionalist o gumawa ng saligang batas, unconstitutional ang dismissal without trial. Labag sa Senate Rules Impeachment ang pag-dismiss ng walang trial. Kasi ang sinasabi ng saligang batas, constitutional duty ng mga senador judge ang isyong ito. Pangalawa, try and decide. Ibig sabihin, trial, tapos saka kayo mag-decide. Hindi pwedeng wala pang trial, magdi-decide kayo for dismissal. Ano ito? Kangaroo? Banana Republic ba tayo? Aba, maging maingat po kayo dahil hindi yan katanggap-tanggap ng batas ng mga Pilipinong matitino at ng mga abogadong nakakaintindi ng batas tungkol sa inyong kapangyarihan. Babalikan at babalikan kayo mga Senador Judge. Okay? Sunod na pag-usapan natin, ito pa rin, House Prosecutors, formal nga pong kanilang sinagot ang lahat ng kahilingan ng mga Senador Judges para lang sa tamang proseso at nang huwag ma-dismiss. Okay? Ibinigay na yung listahan ng mga prosecutors. Ibinigay na ang resolution at certification na nagpapatunay na dumaan sa proseso at legal ang complaint, article of impeachment at proseso bago dinala sa Senado. Ayan po. So wala nang hahanapin pa itong si Senador Escudero sa pagkukulang ng mga prosecutor. Ibinigay ng lahat. Kahit hindi yung iba daw, hindi pa hinihingi, ibinigay na. Para wala na daw masabi ang mga senador at ang Senate President. Kaya dapat trial na. Yun nga yung sinabi ko nung isang araw. Base sa batas, kahit pala nakareses mula July 1, pwede nang mag-trial kung gugustuhin ng Senado, Senador Judge, before SONA at itutuloy after SONA. Kabaliktar na naman doon sa sinasabi ni Escudero na hindi pwede mag-trial hanggat hindi pa umaabot ang July 28 at pagkatapos pa ng SONA, i-schedule pa yan, hindi automatic. So ganong katindi ang pagdidelay na ginagawa ni Escudero. Pwede na palang mag-trial simula July 1 hanggang 28 bago mag-SONA. Ang kanyang paniniwala, after pa ng SONA, i-schedule pa lang, hindi automatic trial. Isipin mo yan. Malinaw na dribble ng dribble, delay ng delay. Good luck, Senate President. Napakarami ng galit sa iyo. Majority na ng Pilipino dito at sa abroad, nanghihinayang sa iyo, naaasar sa iyo, ang laki na pinagbago mo. Ano ba ang dahilan? Bakit ka nagkaganyan?